Di ba ganyan tayo sa mga taong mahal natin? Pina-expect natin sa story, babalik agad si Jesus. Pero minsan ganyan tayo sa mga taong mahal natin. Iba yung expectation or love language natin sa ine-express nila. Kaya akala tuloy natin hindi nila tayo mahal. Am I making sense here? Ang mga tao may kakaiba ang love language. At ito ang problema. Meron kang paraan na gusto kung paano kang mahalin. Yung partner mo, yung ibang kaibigan mo, meron siyang way na gusto paano mahalin. Tapos magkakaiba rin tayo ng preference ng pag-express ng love natin. Kasi nga magkakaiba tayo ng love language. At ang problema ito, hindi kayo match ng love language. Magkaiba kayo ng pamamaraan. Parang ganito. Let me give you an example. I love my wife. My wife loves me. We are so secured with that. However, may mga pagkakataon na magkaiba yung pamamaraan namin. Ako po, one of my love languages is that I love it when my wife cooks quality home food for me after a long day at work. That's one of the ways I feel loved. Pero ito, dahil mahal ko siya, and I sometimes hear her say, uy, grabe, pag andito lang ako sa bahay, stress na stress ako dun sa 3 anak natin. Ang kukulit ng mga anak mo. Overstimulated ako sa kanila. Nakaka-stress. So ang solusyon ko, may mga times na kahit gusto kong kumain ng lutong bahay, di bali na lang. Sa labas na lang ako kain. Huwag lang mapagod yung misis ko sa pagluluto. Bakit? Kasi ayoko siya mapagod kasi mahal ko siya. Kasi narinig ko na napapagod siya. But here's what happened one day. Ito na. Tinanong niya ako, about 6 p.m., patapos na akong gumawa ng talk, sabi niya, Love, dito ka ba kakain? Ang sagot ko, instantly, hindi, kumain na ako sa labas. Tapos proud pa ako, para hindi ka na mapagod magluto. Alam mo ang reply niya? Sa text pa lang, alam mo na yung reaction ng misis mo, di ba? Kahit walang emojis dyan. Di ba? Ang reply niya, sige. Sana sinabi mo agad. Nakapagluto na ako eh. Sabi ko, patay. Mali ng sagot. Ako naman, coming from the loving perspective, bakit ako kumain sa labas? Para hindi siya mapagod. So nagalit naman ako sa kanya. Sabi ko, bakit ka nagagalit? Kaya nga ako kumain sa labas kasi ayaw kita mapagod. At alam nyo na ang nangyari nung gabing yun. Sa sala ako natulog. Now, why am I sharing this to you? Kaya ako kumain sa labas kasi mahal ko siya. Kaya naman niya ako pinagluto kasi mahal niya ako. Ang problema magkaiba yung pamamaraan namin pag-express ng love at hindi nag-meet. That's why she thought that I don't love her. Kasi minsan, ganyan din tayo. God's ways are far from how we want things to be, but that does not mean that He does not love us. In fact, the very proof that He loves us is His ways that are different from us. Kaya alam nyo, next time, nangyari ito, naka-order na ako ng tapsilog. Kung saan ako nagtatrabaho, dumating, tapsilog, ang mahal ng tapsilog doon. Tapos biglang nag-text sa akin yung misis ko, dito ka ba kakain, love? Ang unang tanong ko, anong niluto mo? Ang sagot niya, roast beef. Sabi ko, patay, parehas pang baka. Ang reply ko, dyan ako kakain. At agad-agad kong binalot at tinake out yung tapsilog at kumain ako sa bahay because I want my wife happy and I want my peace. Take note of that, brothers. Sometimes, iba yung pamamaraan ng Diyos. Ayaw mo, pero hindi nangangahulugang hindi ka niya mahal. In fact, mahal ka niya, kaya ganun yung pamamaraan niya. Amen? Now let's continue. Ito na. When Jesus arrived, He found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. And then Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Again, in our eyes, kaya na late si Jesus kasi nagpa-delay pa ng 2 days. Tama ba? Yun ang sa tingin natin, late si Jesus. But if you look at it very closely, ilang days na patay si Lazarus? 4 days. So kung 2 days late si Jesus, patay pa rin si Lazarus ng 2 days. Am I making sense here? Meaning, if Jesus rushed immediately, hindi pa rin naman siya aabot. Kasi 2 days nang patay si Lazarus. But sometimes, we are like that.
Madalas feeling natin ang bagal kumilos ni Lord sa buhay natin. Feeling natin late siya kumilos sa mga problema natin, kaya napag-iiwanan tayo ng mundo. Minsan, yung mga single, nainip na, Lord, 30 na ako Kailan kaya ako mag-aasawa? Buti pa si Snow White, kinagat lang yung mansanas, nagka-love life na. Ako, fruit salad na yung tinira ko, wala pa rin. Inip na inip. Minsan ganyan tayo, para tayong si Martha. Marami tayong gustong i-play na what ifs sa utak natin. Thinking of the times, paano kung itong ginawa ng Diyos? Paano kung sinunod niya yung gusto ko? What if God showed up when I expected Him to show up? That's why sometimes we pray, Lord, sayang Lord, kung binigay mo yung opportunity na yan, noon pa, sana mas maganda ang buhay ko ngayon. We question His ways, we question His timing. Today, I invite you to trust God. Trust His ways and trust His timing. Because here's the truth, God is never late in your life. He will show up at the right time.